May bago rin lineup ang Suzuki Japanese automaker dito sa bansa na mabibili mo sa susunod na taon. Kaya naman kung nagpapalano ka pa lamang bumili ng isang bagong sasakyan, baka makatulong sa iyong video nito. Dahil alamin natin ang kabuang detalye at nilalaman maging ang mga presyo ng mga modelong ito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kabigyan mo like, subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Suzuki ATV. Dahil sa makantong forma at sukat nito, ay ipinagmamalaki ng Suzuki ATV ang mga katangian nito gaya ng masaganang interior space, improved reliability at napaka-practical na klase. Ito ay isang all-purpose na sasakyan ayon sa disenyo nito. Kaya ang pangalan nito ay All-Purpose Vehicle o ATV. Pwede itong upuan ng hanggang sa 8 katao. May dagdag na silid para sa bagahe o maraming bilang ng merchandise para sa negosyo. Maaari rin itong maging isang mahusay na gamit bilang isang pampamilyang van, service o pampasadang sasakyan. Ang napapagana sa Suzuki ATV ay ang isang 1.6 liter na single overhead cam, 16 valve engine na may 5-speed manual na transmission. Sa malawak nitong cabin space at functionality, tried and tested durability at power figures na umaabot ng 91 horsepower at 127 Nm ng torque ay siguradong bibigyan ka ng magandang biyahe sa araw-araw. Pagdating sa chassis, gumagamit ang Suzuki ATV ng mga bone metals na galing sa Suzuki Super Carry upang maging isang mahusay na hauler ang sasakyan para sa mga tao o kargamento. Ang sukat ng ATV ay may haba na 4,320 mm at lapad na 1,865 mm. Ang wheelbase ay may sukat na 2,625 mm na sumasakay sa kabuuang 180 mm na ground clearance size. Nagtatampok ang suspension system ng MacPherson strut sa harap, habang ang likuran ay may matibay na axle na may mga lip spring para sa lahat ng variant at isang 3-point coil spring setup. Ang isang pares ng disc brake ay matatagpuan sa harap, habang ang likuran ay nagtatampok ng isang set ng drum brakes. Ang mga lower trim ay gumugulong sa isang setup ng 4-inch steel wheels, habang ang top of the line trim ay may kasamang 15-inch alloy wheel set. Kasama sa mga features ng teknolohiya ng Suzuki ATV, ang isang 6 na speaker audio system na may 8-inch na head unit na may mga connectivity gaya ng auxiliary input, USB at Bluetooth. Ang mas mababang modelo ay nilagyan lamang ng 1-DIN system na may auxiliary at USB connectivity na may kasamang 2 speaker lang. At para maalalayan ng maigi sa pagpaparada sa masisikip na parkingan, ng lahat ng modelo ay nilagyan ng parking sensor for security. Ang mga upuan ng sasakyan ay maaaring itiklop upang mas lumuwag at mapakinabangan ang natitirang espasyo na kayang ikarga ang 714 liters na kargamento. Ang interior sa dashboard ay binubuo ng matitibay na plastic at ang mga upuan ay nakabalot ng tela. Pagdating sa safety ng ATV ay may 2 airbag sa harap, nilagyan ng mga seat belt para sa lahat ng occupants, at ang side impact at door beam ay mayroon din sa high-end na variant nito. Dinagdagan ng isa pang safety na anti-lock braking system. Ang ATV ay may fuel tank na 46 liters at kumukonsumo ng 15 km per liter. Nagkakalagang presyo nito sa estimated price na 743,000 hanggang sa 955,000 pesos dito sa bansa. Suzuki Carry. Ang Suzuki Carry ay isang small commercial utility na may pinakamaraming pakinabang sa lineup model ng brand. Nagintanyag ito sa bansa bilang isang mas maliit at alternatibong truck na gumugulong sa kalsada ng Pilipinas. Nagtatampok ang sasakyan ng isang nababaluktot na layout na nagbibigay daan dito upang umangkop sa halos anumang pangangailangan. Ang maliit na form factor nito ay nagbibigay daan sa sasakyan na madaling makalusot sa masikip na espasyo. Ang nagpapagana sa sasakyan ay isang 1.5 liter na gasoline engine na gumagawa ng 95 horsepower at 135 Nm ng torque. Sa kabila ng maliit na sukat nito, ito ay malakas at may kakayahang magkarga ng timbang na 940 kg o kabuuan bigat na kayang dalhin
Meron itong mga suspensions na reliable gaya ng MacPherson strut sa front suspension at lip spring with coil spring sa rear suspension. Samantalang ang mga brake nito ay may kakayahang pigilan ng anumang bilis, lakas ng pag-andar ng sasakyan na ginagamitan ng ventilated disc sa front at drum brake naman sa rear. Meron itong 5 klase ng body configuration depende sa iyong paggagamitan, habang ang makina ay nananatili sa isang 1.5 liter na ipinares sa isang 5-speed na manual transmission. Sa interior, nilagyan ng 2 upuan sa harap na para sa driver at pasahero at sinamahan ng mga connectivity gaya ng USB and auxiliary input. Ang nagbibigay buhay sa loob nito ay ang FM and AM radio na may kasamang 2 speaker para sa magandang audio. Pinapanatili ang seguridad ng sasakyan sa pamamagitan ng security features na ikinabit dito na anti-theft device at engine immobilizer. Meron itong dami ng fuel na umaabot ng 43 liters at kumukonsumo ng 16 km per liter. Nagkakahalaga sa estimated price itong Suzuki Carry mula sa 614,000 pesos hanggang sa 798,000 pesos lamang. Suzuki Celerio. Ang Suzuki Celerio ay ang entry ni Suzuki sa subcompact hatchback sa bansa. Nagtatampok ang maliit na hatchback na na-update na 3D organic sculpted na disenyo tulad ng makikita sa makintab at bilugan na front fascia na may bagong signature grille design at mga linya ng naka-chrome na parehong nagpapaganda sa disenyo ng sasakyan at aerodynamics nito. Ipinagmamalaki ng kasalukuyang modelo ang pagtaas ng mga sukat kumpara sa nakaraang generation. Kasya na dito ang 5 pasahero. Nilagyan din ito ng mas pinatibay at pinalaki na kapasidad ng kargamento na kayang magkarga ng 295 liters sa likuran, habang maaaring magkaroon ng karagdagang espasyo na 60 by 40 na split at folding seats nito. Sa interior, ito ay may kasabang 7-inch Sunny touchscreen infotainment system na may web link functionality. Ang single zone climate control na aircon system ay ang tanging magpapakomportable ng pagsakay. Sa hatchback, mayroon din itong USB charging port at keyless entry features para sa karagdagang accessibility at comfort. Ang Celerio ay pinapagana ng Suzuki K10C 3-cylinder 1.0 liter engine at may kasamang dual overhead cam na makina. Kayang gumawa ng 66 horsepower at 89 Nm ng torque. Ang makina ay pinari sa isang 5-speed manual na transmission o isang auto gear shift AGAS transmission. Kasama sa mga standard na features sa safety ng sasakyan ay ang ABS na may kasamang electronic brake force distribution, dual SRS airbag, stability control at reverse parking sensor. Ang AGAS top-of-the-line variant ay dinagdagan ng hill hold control at ang lahat ng variant ay nakakuha ng 35-liter fuel tank na kumukonsumo ng 25 km per liter. Dito sa bansa ay may kasalukuyang presyo ito mula sa 708,000 hanggang sa 754,000 pesos lamang. Suzuki Dzire. Orihinal na inilunsad ng Suzuki Philippines noong Abril 2013 bilang Swift Dzire. Ang mini subcompact sedan na ito ay kilala na ngayon bilang Suzuki Dzire. Tulad ng pinalitan nito, ang Suzuki Dzire ay nilagyan pa rin ng mga chrome accents sa grille at front bumper. Ngunit ganap na nagbabago ang pangkalahatang itsura nito dahil ipinagmamalaki na nito ang isang bagong disenyo ng headlamp, tail lamp at ang garnish na hugis parang ihawan at bumper. Ag-aalok ang interior ng Suzuki Dzire ng simple pa sporty na ambience para sa pasahero nito. Naglalaman ang center console ng 7-inch size display infotainment system na may kasamang navigation at bilang karagdagan, may mga ventilation sa likod ng air conditioning kasama ang isang 12-volt socket para sa karagdagang comfort ng sedan. Ang nagpapagana sa Suzuki Dzire ay ang isang 1.2 liter na direct action intake VVT K12M engine na may 82 horsepower at 113 Nm ng torque na nagagawa. Ito ay may alinman sa 5-speed transmission GL variant o 5-speed auto gear shift AGAS. Nakilala rin bilang automatic manual transmission. Para sa pagpapahinto ng power, ay nilagyan ito ng mga ventilated disc sa harap at sa likuran ay nakakuha ito ng leading trailing drum brakes.
Pagdating naman sa suspensions, ito ay may kasamang MacPherson strut at may mga coil spring sa harap at torsion beam suspension na may coil spring din sa likuran. Para sa safety nitong modelo, ang Suzuki Dzire ay nilagyan ng ABS at EBD na may isang brake assist function, isang pedal release system para sa preno at clutch, may kasamang 3-point seat belt para sa harap at likurang mga pasahero. Ang sedan ay mayroon ding ISO fixed seat anchors, child roof, rear door lock at side impact beam para sa harap at likuran. Binibigyan ng Suzuki Philippines ang lahat ng variant ng Dzire ng Vehicle Stability Control System maliban sa GA variant na low-end variant nito. At nilagyan ng 37 liters na fuel tank. Kumukonsumo ang Dzire ng 24 to 25 km per liter at may estimated price lamang na 609,000 hanggang sa 819,000 pesos sa bansa. Suzuki Jimny 2019 nang inilabas sa Philippine market ang ika-4 na bersyon ng small 4x4 SUV na Suzuki Jimny. Ang matagal ng modelong hinihintay sa bansa at ito ang kasalukuyang pambato ng brand para sa kanilang off-roader na madadala mo sa kahit saang manglupain. Ang sasakyan ay nagmula sa lahi ng isang jeep. Ito yung mga sinaunang box type vehicle na matagal nang namamayagpag sa bansa at hanggang ngayon sa kasalukuyan ay may natitira pa rin. Nag-evolve ang sasakyan mula sa pagiging jeep na tinatawag na LJ10 sa ikalawang bersyon at may makina na 359 cubic centimeter na displacement capacity lamang noon. Hanggang lumipas ang maraming taon, ang paglabas ng ika-third generation nito na naging ganap na ng compact off-roader. Hanggang sa ika-4 na generation noong 2019, ang small SUV 4x4 at ngayong taon ang paglabas naman ng bagong update ng modelo ng Suzuki Jimny 5 doors na. Nilagyan ng exterior ng pinakabagong itsura na nagpapakita ng mas flat na front fascia kumpara sa previous models. Ngunit nilagyan pa rin ng Suzuki ng pabilog na headlamp kagaya ng mga lumang modelo nito. Ngunit mas rugged at napaka-compact na klase ngayon. Sa interior, bagamat klasiko sa labas, ang loob ay nilagyan ng parehong klase ng style na may modernong teknolohiya na may kaunting classic design. Pinili ni Suzuki na pagkasyahin sa dash panel ang 9-inch size display na multimedia infotainment system na nagsisilbing display para sa backup camera pati na rin sa kilometro at entertainment. Ang system na ito ay may kakayahang kumonekta sa pamamagitan ng USB, Bluetooth at iPad connection software. Ang iba pang external features ay kapaki-pakinabang, kagaya ng automatic LED headlights na may manual leveler, cruise control, automatic air conditioning na may pollen filter at rear camera na may parking sensors. Ang lahat ng mga tampok na nabanggit ay naroroon sa GLX na variant ng Jimny. Pinapatakbo ito ng 1.5 liter na K15B engine na may kakayahang gumawa ng 101 horsepower at 130 Nm ng torque. Mayroong dalawang mga pagpipilian sa transmission gaya ng 5-speed manual at isang 4-speed na automatic. Ang GL variant ay inaalok sa dalawang klase ng pagpipilian, ang 5-speed manual transmission at 4-speed automatic transmission, habang ang GLX variant ay may kasamang 4-speed automatic lamang. Ang chassis at suspension ng Suzuki Jimny ay nakatuon sa off-roading. Ang modelo ay nagdadala ng JV75W chassis code at dalawang pares ng 3-link rigid axle na may kasamang coil spring sa harap at likuran. Ang standard variant ng Jimny ay may kakayahang bumuhat ng 1,000 kg habang ang pinakamataas na variant ay hanggang sa 1,110 kg naman. Pagdating sa safety, ang standard na mga safety features ng Jimny ay nilagyan ng mga airbag sa harap, mga seat belt warning para sa driver at passenger, at mga ISO fixed stator para sa iba pang safety sense. Gaya ng pagkabangga, pinapanatili ng side impact na door beam ang cabin na ligtas mula sa anumang panlabas na damage. Para sa mga feature ng driver assist, ang kotse ay may kasamang hill hold control, hill descent control, ABS na may brake assist at stability control. Dinagdagan ng isa pang package sa parking system ng isang backup camera sa top-end variant.
na sinamahan ng mga reverse proximity sensor. Meron itong fuel tank na 40 liters at kumukonsumo ng 15 to 18 km per liter. May estimated price ito sa bansa na 1,258,000 hanggang sa 1,351,000 pesos. Suzuki Espresso. Ang Suzuki Espresso ay isang maliit na hatchback na may mataas na ground clearance para sa klase nito. Nagsisilbi rin itong pinakaabot kayang entry ng Japanese brand sa segment na kapitan ng pinakaabot kayang modelo na Alto. Maaari itong upuan ng 5 pasahero at pinapagana ng 1.0 liter na naturally aspirated na gasoline engine. Ang solong option sa mga transmission ay isang 5-speed manual lamang na nag-aalok ng mas prospective sa mamimili ng isang high-riding na sasakyan nang hindi kumukuha ng hulugan. Ang 1.0 natural aspirated K10B na makina nito ay may kakayahang gumawa ng 66 horsepower at 89 Nm ng torque. Tumatakbo sa bilis na 150 km per hour. Ang Suzuki Espresso ay may kaunting modernong teknolohiya dahil nagtatampok ito sa interior ng 7-inch touchscreen display na may Bluetooth at auxiliary connectivity. Nagtatampok din ito ng USB port para sa pagcha-charge. Bilang karagdagan sa infotainment system ng sasakyan, meron din mga naka-manual control na aircon system para sa dagdag na comfort ng sasakyan. Nilagyan din ito ng rear parking assistance system at ultrasonic sensor na makikita sa rear bumper ng sasakyan. Ang Suzuki Espresso ay may makantong panlabas na nagtatampok ng 4 na pintuan at isang hatch door sa likuran. Ang sasakyan ay kahawig ng isang hatchback sa stilts dahil nilagyan ito ng mas mataas na ground clearance sa segment nito. May kasama itong itim na plastic na lower bumper sa harap at likuran, pati na rin ang mga halogen lamp para sa harap at likod. Nilagyan ito ng mga gulong na 14 pulgada ang sukat. Ang Suzuki Espresso, para naman sa mga safety features, ito ay nilagyan ng Heartech platform na nagbibigay dito ng protection sa cabin kung sakaling magkakaroon ng banggaan. Dahil mas pinahusay ang mga mekanismo sa ilalim, mas pinalakas ang enerhiya ng braking. Gumagamit ito ng makunat na bakal upang makamit ang parehong liwanag at mahusay na pagganap sa kaligtasan. Sa ibabaw ng platform chassis nito, ang sasakyan ay nilagyan ng mga impact beams, 2 airbag para sa driver at passenger, pati na rin ng anti-lock braking system at 3-point seatbelt para mas ligtas ang pagsakay. May fuel tank ito na 27 liters at kumukonsumo ng hanggang sa 27 km per liter. Dito sa bansa ay may estimated price ito na 620,000 hanggang sa 660,000 pesos lamang. Suzuki Swift. Ang Suzuki Swift ay isang subcompact hatchback at isa sa mga kilalang nameplate ng Suzuki Philippines mula noong una itong inilunsad. Ang Swift ay marami ng generation sa iba't ibang bansa at 2 sa lokal na merkado. Ito rin ang pinakasikat na kotse ng automaker kasama ang Ertiga at ang Jimny. Ang nare-update na Suzuki Swift ay pinapagana ngayon ng isang 1.2 liter na makina na gumagamit ng gasolina. Maaaring samahan ng 5-speed manual o CVT type na klase na transmission. Nakasakay ito sa tech chassis platform ng Suzuki na nagko-contribute sa mas ligtas na pagdadrive at mas matibay na klase ng sasakyan. Sama sa iba pang kapansin-pansin na bahagi nito sa external ay ang LED lights nito at ang internal na may 8-inch infotainment system. Nagbibigay dito ng magandang convenient at libangan. Ang Suzuki Swift ay pinalakas na ngayon sa pamamagitan ng 1.2 liter engine gasoline na gumagawa ng 82 horsepower at 130 Nm ng torque. Bagamat mas maliit ang makina nito kumpara sa ilang mga modelo, nangangako itong mas matipid naman pagdating sa pagkonsumo. Dahil meron itong kabuuang dami na nakukonsumo, mula sa 1 litro ng gasolina ay umaabot ang layo ng takbo nito ng hanggang sa 16 to 26 kilometro. Ang Japanese hatchback ay gumagamit din ng Suzuki Heartech platform na kung saan nagbibigay dito ng bagong chassis
at mas pinataas sa karamihan, na nagbibigay rin dito ng mas kapaki-pakinabang na maneuverability, magaang na pakiramdam at mas magandang gamitin. Para sa stopping power, ang hatchback ay nilagyan ng ventilated disc brake sa harap at solid disc brake naman na drum sa likuran. Nagtatampok ang Suzuki Swift ng mga Apple CarPlay at Android Auto na connectivity kasama ang Bluetooth, USB at auxiliary input. Ilagyan din ito ng halong digital display at analog type na klase sa instrument cluster na nakatutulong maihatid ng maayos ang mga impormasyon sa driver. Ay magandang audio sound ito sa loob sa pamamagitan ng 4 na speaker nito na may tig-isa ang kada pintuan. Nagtatampok ang suite ng malambot at mas makinis na mga upuan na nakabalot sa tela at nilagyan din ito ng iba pang mga safety sense gaya ng 2 airbag sa harap kasama ang anti-lock braking system at electronic brake force distribution. Nilagyan pa ito ng central locking para sa security features at electronically lock control. Magdadagdag sa seguridad nitong sasakyan, nilagyan ng Suzuki Swift ng 37 liters na fuel tank at kumukonsumo ng 22 to 24 km per liter. Nagkakahalaga sa kasalukuyan ng presyo nito mula sa 989,000 pesos hanggang sa 1,039,000 pesos. Suzuki XL7 hybrid at isang crossover multipurpose vehicle MPV ang isang ito. Pinase ang body platform sa sikat na Ertiga MPV, ngunit naiiba ang panlabas na disenyo sa Suzuki Ertiga na may kaunting arte sa front fascia at ilang mga side fairings garnish na nakadikit sa bawat gilid. Nagmukha tuloy SUV ang itsura nito dahil sa mga side claddings, panels, garnish fairings na kumakalat at pumapalibot sa buong body nito. Ang Suzuki XL7 ay nilagyan ng vertical taillight parang sa Ertiga, ngunit medyo SUV concept ang disenyo. Nilagyan ito ng skid plate sa harap at isang spoiler. Nagbibigay dito ng mas compact na disenyo. Ang XL7 hybrid ay may seating capacity na 7 at body configuration na 2x3x2. Meron itong kulay itim na mga trim door at mga upuan na halos katulad ng Ertiga Black Edition, ngunit may kaunting paglihis sa ilang aspeto. Ang Suzuki XL7 ay pinapagana rin ng 1.5 liter K15B na gasoline engine. At ang parehong makina ay ikinabit din sa Suzuki Ertiga at Suzuki Jimny. Ang nagpapagana sa XL7 Hybrid MPV ay ang synchronous magnet motor generator nito at ang isang malakas na battery na lithium-ion. Gumagawa ng lakas na 103 horsepower at 138 Nm ng torque. Ang power output nito ay pinapadala sa harapang gulong sa pamamagitan ng traditional 4-speed automatic transmission. Nakasakay ang XL7 sa Mach person strut suspension na may kasamang coil spring sa harap at coil spring at isang torsion beam sa likuran. Ang nagpapatigil sa pag-ikot ng mga gulong nito ay ang front ventilated disc sa harap at leading trailing drum sa likuran. Ang ginamit na platform body chassis sa XL7 ay katulad ng body chassis ng Ertiga na tinatawag na Heartec architecture ng Suzuki. Ang mga gulong nito ay may kabuwang sukat na 16-inch alloy wheels. Samantalang ang 10-inch touchscreen display na inilagay dito sa dashboard ay may kasamang Apple CarPlay at Android Auto functionality. Sinamahan ng connectivity na USB Bluetooth connectivity para sa karagdagang access ng mga pasahero. Ang Suzuki XL7 ay nilagyan din ng suporta na features para sa pagpapark gaya ng backup camera at sensor. Sinamahan din ng 6 na speaker sa loob na nagpapaganda ng audio sounds. Nilagyan din ito ng automatic climate control system at naka-TFT digital display na instrument cluster. Ang iba pang features na makikita sa modelong ito na nagpapatibay ng kaligtasan ay ang tire pressure monitoring. Sinamahan din ito ng driver and passenger airbags na may kasamang 3-point seat belt para sa lahat ng pasahero. Ang control sa traction ay inilagay din dito para mapabuti ang pagpapatakbo lalo na sa malulubak na kondisyon. Braking system ay may dagdag na anti-lock braking system
at engine immobilizer at hill hold control. Kasama ang ISO fix sa upuan ng mga batang pasahero. Yan lamang ito ng tank at kumukonsumo na 16 to 22 km per liter. Dito sa bansa ay may estimated price ito na 1,200,000 pesos lamang. Suzuki Ertiga. Nagsimulang pumasok ang Suzuki Philippines sa highly competitive small MPV market nung inilabas ang kanilang pambato na Suzuki Ertiga. Ang modelong ito ay nagbibigay ng malawak at pangkalahatang gamit, pangpamilya ang sasakyan na mabibili sa halagang hindi kamahalan, ngunit may sulit at praktikal na katangian. Kaya mula pa man noon, sa unang bersyon ng Ertiga ay mas nakilala na sa pagiging maaasahan na klase ng multipurpose vehicle, fuel efficient car at napaka-reliable. Dahilan para mas tangkilikin pa ng marami, lalo pa ngayon sa pinakabagong generation na kung saan ang Suzuki Ertiga ay ginawang hybrid na sa bagong bersyon nito. Maging ang kabuuang detalye mapa-external, iniramang kaunting disenyo sa makalumang modelo pero mas naging conservative, habang nananatili pa rin kakaiba sa marami. Ang side profile ay nilagyan ng pamilyar na estilo mula sa nakasanayang maliit na disenyo ng katawan nito na MPV, habang ang likuran naman ay nilagyan ng bagong karakter gaya ng pagkakaroon ng L-shaped tail lamp, reflector at may kaunting spoiler. Ipinaris ng Suzuki car manufacturer nito ang Ertiga nameplate sa Hertec platform brand na pinagmamalaki ang dagdag na liksi para sa bagong modelong ito. Ang Ertiga ay may kasamang MacPherson strut suspension sa harap at isang torsion beam sa likuran. Ang nakatungtong sa linya ng kalsada ng mga gulong nito ay may kabuwang sukat na 15-inch at sinamahan ng alloy wheel mags. Ay katamtamang sukat ang modelo at may katamtaman ding taas sa ground clearance na 18 cm at kayang sakyan ng hanggang sa 7 pasahero. May 5 pintuan para sa magandang pagpasok at paglabas. Ang bagong Ertiga ay may 4 na klase ng variant na pagpipilian. 2 sa mababang variant nito ay naka-manual transmission, habang naka-automatic transmission naman ang 2 mataas na variant nito. Ang nagpapagana sa Suzuki Ertiga ay ang lithium-ion battery nito na may 12 volts at ang makina na may 1.5 liter 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft. Sa tulong ng enerhiya na nanggagaling sa makina at baterya nito ay pinararanas sa makakagamit ang magandang performance at katipiran. Kaya ang resulta ay talagang mas praktikal. Ang makina ay gumagamit din ng synchronous motor para magsilbing generator nito, habang ang baterya ay kusang na i-charge sa pamamagitan ng mga pagpipreno. At pagkatapos niyan, ito ay ipinaris naman sa isang manual o automatic transmission type nito na may 5-speed variable gear shifting na gumagawa ng lakas na 103 horsepower sa kada 6,000 revolution per minute at 138 Nm ng torque naman sa kada 4,400 revolution per minute. May bilis na nagagawa itong Suzuki Ertiga na umaabot ng hanggang sa 175 km per hour. Habang ang fuel consumption ay talagang ipinagmamalaki sapagkat ito ay kumukonsumo ng hanggang sa 24 km per liter. May fuel tank capacity ito na 45 liters, kaya malayo-layo talaga ang mararating mo gamit ang modelong ito. Pagdating sa interior, simple lamang makikita mong mga klase ng upuan nito na naka-fabric cover pa. Ngunit may sari-sariling headrest para mas relax ang biyahe. Kinabitan ito ng magandang aircon system na may kasamang air quality control para nasasala ang mga hangin na pumapasok sa loob nito. Kinabitan ng front and rear power window, saksakan ng mga gadget at accessories outlet, ay kasamang mga bottle and cup holder at mga bulsa. At pagdating sa harapang bahagi, nilagyan ito ng infotainment system na libangan ng mga pasahero, pamawi sa pagkabagot at napakahabang biyahe. Sinamahan ito ng auxiliary input at mga connectivity gaya ng Bluetooth, FM and AM radio at mga USB port socket. Ang driver side ay nilagyan ng multifunctional steering wheel sama ang analog na may kasamang digital na panel meter gauge na nagbibigay impormasyon na readout ng driver para sa mga pagpapaalala ng konsumo, milyahe, sign at mga notifikasyon. Kasama ang mga nakakabit ding mga safety features nito na magbibigay ng sapat na kaligtasan para sa magandang biyahe, kabilang ang electronic brake distributor at anti-lock braking system. Sumusunod
Susuporta sa oras na paggamit ng preno at sa mga emergency na pagpapahinto. Nilagyan din ito ng crash sensor, driver and passenger airbags, mga seatbelt sa kada upuan, at may kasamang front and side impact beams na tumutulong para patatagin ang suporta ng front and side panels upang sa oras na magkaroon ng kolisyon ay hindi basta-bastang mapupuruhan ang mga pasahero nito. Kasama sa ilan pang mga ikinabit na safety features nito ay ang engine check warning, child safety locks at ISO fixed child mounts na para sa mga bata. Sinamahan din ito ng mga security sense para maingatan ang gamit at ang sasakyan kung maiiwan sa mga hindi kilalang lugar at ipapark sa labas ng kalsada. Nilagyan ito ng engine immobilizer system, power door lock at central locking kasama ang anti-theft device system. Ang steering wheel ay ginamitan ng power steering at tilt and telescopic, pati na ng rack and pinion para mabalanse ang bawat pagmamaniobra, lalo na sa mga malulubak na kalsada. Habang brake system nito ay nananatiling makapit sa tulong ng front ventilated disc type na klase at drum brake type naman sa likurang bahagi. Tumitimbang itong modelo ng 1,110 kg at kayang kargahan ng hanggang sa 525 kg. Meron itong turning radius na 5.2 meters at nagkakahalaga ang kasalukuyang presyo nito mula sa 954,000 pesos hanggang sa 1,178,000 pesos dito sa bansa.